Nagulat siya paglabas nila sa restaurant. Nasa labas si Rafael. Nakahalukip-kip ito sa isang tabi. Umayos lang ito ng pagkakatayo nang makita na silang palabas ng restaurant. Balak pa sana nilang mamasyal na tatlo pero parang magpupurnada pa ito dahil sa binata. Alam niyang hindi siya nito papayagan. Rafi, akala ko nakaalis ka na. Gulat niyang tanong. Agad siyang lumapit dito at humalik sa pisngi nito. Hinihintay kita. Simangot nitong sabi. Let's go, ako nang maghahatid sa'yo. Napakamot siya sa kilay niya. Lumingon siya sa mga kaibigan niya. Nakita niyang napangangang bakla. Gusto niyang matawa sa itsura nito. Mauuna na kami. Next time na lang tayo mamasyal. Salamat sa foods, Leo. Nahihiya niyang sabi. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila? Hindi mo ba kami ipapakilala sa boyfriend mo? Sabay pa silang tatlo na nagsalita. Nawindang siya bigla. Paano mo kang galit naman kasi ang lalaking nasa tabi niya? Nawala din sa isip niya na ipakilala ito sa mga kaibigan. Bumuga siya ng hangin. Silang mga kaibigan ko since high school. Siya si Leila. Siya din na nagpasok sa akin sa pinagtatrabahuhan ko. At ito si Leo. Nag-work din ito as a manager ng isang bangko. Pakilala niya sa mga ito. Siya si Rafael, boyfriend ko. Sabi naman niya sa mga kaibigan niya. Nakipagkamayan naman si Rafael sa mga ito. Natawa sila ni Leila nang biglang yakapin ng bakla ang boyfriend niya. Nagulat din si Rafael sa ginawa ng bakla sa pagyakap sa kanya. Inamoy-amoy pa nitong binata. Ang bango-bango naman ng papalicious na to. Pakis pa nga. Sabay nguso ng labi niya paharap kay Rafi. Damn it, let go of me. Inis naman na sabi ni Rafi. Kaya inawat na ng dalagang bakla. Baka mas lalong magalit ang binata. Kinurot niya ito sa tagiliran. Kahit kailan ka talaga malandi ka. Sita niya sa bakla. Huwag mong chancingan ng boyfriend ko. Ang damot mo naman. Simangot nito. Pero in fairness ha, ang tigas ng katawan, ramdam ko ang abs. Ang bango ng mukhang masarap papapakin. Rar, grr. Sabay aksyon sa mga kamay niyang lalapain ng binata. Nabatukan tuloy ito ni Leila. Hindi ka na nahiya sa pinaggagawa mo? Umayos ka nga. Kung ayaw mong makatikim dyan na suntok, hinaharas mo ng boyfriend ni Bella. Simangot nitong sabi sa bakla. Ouch! Ano ba? Nakadalawa ka na ng batok sa akin ha? Masakit kaya? Maarte nitong sabi sabay haplos sa ulo nito. Natawa na lang silang dalawa ni Leila habang si Rafael nakasimangot pa rin. Mukhang wala ito sa mood. Sige, mauuna na kami. Chat na lang tayo. Humalik muna siya kay Leila pero pinigilan siya ni Rafi nang si Leo nang ikikis nito sa pisngi. Tama na yan. Kanina pa kayo magkadikit na dalawa. Inis nitong sabi at hinila na siya nito papalapit dito. Grabe ka sa akin ha. Ikaw na lang hahalik sa akin, Papalicious. Kinikilig pa nitong sabi sabay nguso ng bibig niya palapit kay Rafi. Pinitik na lang ni Rafael ang noo ng bakla. Napahagikik na lang sila ni Leila sa ginawa ng binata. Ang sweet mo talaga, Papalicious. Sabay hampas na may kasama pang hima sa braso ni Rafael. Hindi talaga ito papaawat. Sinamaan naman ni Rafi ng tingin ng bakla. Tiningnan niya si Rafael, masama ng tingin sa bakla at nakasimangot pa rin ito. Pero ang gwapo pa rin nito tingnan. Hinarap niya ito at marahan na minasaheng nakakunot nitong noo. Hinila naman na ni Leila ang bakla palayo kay Rafael. Kahit kailan talaga itong bakla mahilig mananching ng lalaki. Mabuti at wala pang nakakasapak sa baklang to. Sige na, mauuna na kami Bella and Rafael. Nahihiyang paalam ni Leila. Pero bago pa sila umalis nagsalita ulit ang bakla na ikinatigil ni Bella. Bruha, wala ka bang balak na sabihin dyan sa jowa mong ginawa ng maldita niyang kapatid sa'yo? Diretsang sabi ng bakla. Hinampas naman ito ni Leila at nag-peace sign sa kanya. Napapikit siya. Nalingat lang ako para magtungo sa toilet kanina. Nakwento na agad ni Leila kay bakla ang nangyari kanina. She deeply sighed. Don't mind him, love. Tumalikod na siya at hinila na niya ito paalis. Dahil kanina pa sinasabi na mauna na wala namang umaalis. What was that mean? Tumigil ito sa paglalakad at hinarap siya nitong nakakunot noo. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng binata at iniiwasan niyang hindi nito mahalata ang kanyang mga mata. Pinakalma niya muna ang sarili bago magsalita. Ayoko munang pag-usapan yan. Iwas niya sa kasintahan. Pakihatid mo na lang ako. Mahina niyang sabi. Wala silang imik na naglalakad patungong parking lot. Bago pa man siya nito pagbuksan ng pintuan ng sasakyan ay niyakap siya nito ng mahigpit at tinalikan siya sa noo. Ayokong nakikita kang malungkot. Nag-aalala ko. Sabay haplos sa mukha niya.
And sorry sa inasal ko kanina. Nagselos lang ako sa baklang yun. Sobrang nakadikit kasi siya sa'yo. Nakanguso nitong sabi. Napangiti siya. Ang gwapo talaga nito. Ang cute nito tingnan pag nakanguso ito. Tama ang bakla. Ang sarap nitong papakin. Baliw ka talaga. Nag-message ako sa'yo na magdi-dinner kami ng mga kaibigan ko. Nasabi ko din na bakla yung isa kong kasama. Hindi mo pala nabasa. Simangot niya. I'm at the meeting that time. Sorry, okay? And by the way, hindi na muna kita ihahatid sa apartment mo. You gonna stay with me tonight. Ngiti nitong sabi sa dalaga. May trabaho ako bukas. Wala akong susuotin. Maktol niya. So? Bali walang sabi nito. At pinapasok na siya nito sa front seat. Kasunod pumasok na din ito. Hinalikan siya muna nito sa labay bago pinaandar ang sasakyan nito. Wala na siyang nagawa pa nang sa kondo nito sa orchard sila umuwi. I'm sure kukulitin niya ako about sa sinabi ng bakla kanina. Napakadalda talaga ng baklang yun. Sa isip niya kinukurot niya ito ng pinong-pino sa tagiliran nito. Agad siyang napaupo sa sopa pagkapasok nila sa loob ng kondo ng binata. Napaka-relaxing ng amoy ng kondo ng binata. Nirequest niya kasing ibahin ang amoy ng air humidifier nito sa kondo nito. Gusto niya itong lavender scents. So calming and relaxing pag nakakaamoy siya ng lavender scent. Gladly nagustuhan din itong amoy. Si Rafi naman nagtungo sa kusina para kumuha ng maiinom nilang dalawa. Here, drink this. Sabay abot ni Rafi ang isang basong may lamang chrysanthemum tea. Ew, what's this? Ang pangit ng lasa. Lukot ang mukhang tanong niya kay Rafi. It's chrysanthemum tea. It's good for your body. It gives you cooling and calming effects. Come on, finish to drink it. Masuyo nitong sabi sa dalaga. Inisang inom na rin ng binata yung sa kanya. Actually, it's not bitter at all. First time mo bang uminom nito? Tanong pa nito. Tumango lang siya at pilit inuubos ang isang basong chrysanthemum tea. Natatawa naman siyang pinapanood ni Rafi. Sinimangutan niya lang ang binata. Huwag mo nang ubusin kapag hindi mo na kaya, baka mabigla yung tiyan mo at sumakit pa. Give me, I'll drink it. Agad naman niyang ibinagay dito ang hawak niyang baso. Pagkatapos nitong inumin, agad nitong ipinatong sa center table ang baso at hinila siyang papalapit dito. Yumakap naman siya agad dito. Bigla siyang napatili ng buhatin siya nito at pinaupo sa kandungan nito. Nahampas niya tuloy ito sa balikat. I missed you so much, love. Sabay kayakap sa kanya ng mahigpit. Kakikita lang natin kahapon na. Kala mo naman parang isang buwan tayong hindi nagkita. Sabay pisil sa ilong ng kasintahan. Ngumuso lang ito. Hindi mo ba ako na-miss, ha? Parang batang tanong nito kay Bella. Natawa dito si Bella. Super cute talaga nitong ngumuso. Kaya pinatakan niya ng mabilis na halik sa labi ito. Silly you. Siyempre, na-miss kita always. Kahit lagi naman tayong may communication at lagi nagkikita. At saka, sinong hindi nakakamiss sa'yo? You're my boyfriend na mahal ko. Plus, ang gwapo mo pa. Matamis siyang ngumiti sa kasintahan. Kailan ka pa naging bolera? Natatawang sabi ni Rafi. Mahal na mahal din kita, my love. Always remember that, Dinampian siya nito ng halik sa noo. Nagyakapan silang dalawa. May ilang minutong gano'n ang posisyon nila nang magsalita ang binata. Love, you want to eat something? There's a lot of Filipino desserts inside the refrigerator. My nanay cook it. And she called me, tinanong kung gusto ko. Kaya nagpahatid na lang ako dito sa condo. I really love her. She's my second nanay. Lagi niya akong inaalala. Napaka-caring niya, kaya gustong-gusto namin siya. Kwento nito sa dalaga. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin umuwi sa bahay niyo? Nagdududang tanong niya sa binata. Umuuwi minsan pag pinapatawag ako ni Dad kung importante. I just want to stay away from that house. Naiinis pa rin ako kay Mommy. Bali walang sagot naman ni Rafi. Love, ina mo pa rin siya. Hindi mo dapat tinitikis ng dahil lang sa nangyari noon. Tapos na yun. Let's forget about it. You just don't know what I feel every time she said something about you. Every time we eat dinner in our house, she always make me irritating. Kaya better na umiwas na lang ako para hindi ako makapagsalita ng hindi maganda sa aking ina. Malalim pa itong bumuntong hininga na parang may mabigat itong pinapasa na problema. At niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi na lang siya nagsalita pa. Yumakap na lang din siya sa kasintahan. Maya-maya ito na din ang kumala sa kanya. Maligo ka na muna. Mamaya na ako. Ihahanda at paiinitin ko lang ang mga pagkain. Para kakain na lang tayo mamaya. Pambabasag ni Rafi sa katahimikan nilang dalawa.
Hinaplos nitong pisngi niya bago si Ilin ang halik sa labi. Agad naman siyang tumugon. Matagal na magkahinang ang kanilang mga labi, kaya siya nang kumalas at baka sa iba na naman mapuntang halikan na yon. Maliligo na ako. Sabay alis sa kandungan ng binata. Ngumiti pa siya bago pumasok sa loob ng kwarto ng binata. A few minutes natapos na siya, nag-half bath lang siya. Nagtungo na siya sa kusina. Nagulat pa siya nang makitang nakabihis at nakaligo na din ito. Nauna pa ito sa kanya. Dito sa toilet sa kusina siguro ito naligo. Lumapit siya dito at niyakap niya ito sa may likuran nito. Bahagya naman itong nagulat. Nauna ka pang natapos sa akin. Nakangiti niyang sabi sa kasintahan. Mahal na mahal niya talaga ang lalaking ito. Kahit dalawa lang sila dito sa kondo nito, hindi nito sinasamantalang kahinaan niya. He always respect me. Kaya nitong magpigil. Kaya madalas na magkayakap lang kami hanggang sa pagtulog. Kung hindi lang nakakahiya, baka ako nang laging sumuyot mang-angkin sa kanya. Yung pakiramdam niya kasi every time na nadidikit ang katawan niya sa katawan ng kasintahan niya ay parang gusto niyang may mangyari sa kanilang dalawa. That feeling like a fire inside and want to burst out. Nagiinit na agad ang pakiramdam niya. Malandi talaga ako. Anong nasa isip mo, love? Pinagpapantasyahan mo na naman ba ako? He's teasing her. Hindi kapal mo. Natatawa niyang tanggi dito. Ay sus, ikaw pa ba? Mahilig ka sa ganyan eh. Tudyo naman ang binata sa kanya. Kinurot na lang niya ito sa tagiliran dahil totoo naman talaga yon. Humalakhak lang ang binata. Nauna na siyang umupo sa harapan ng lamesa. Ang dami naman nito. Hindi mo na sana pinainit lahat. Pwedeng sa umaga na natin kainin yung iba. Pero gusto ko lahat tikman. Masaya niyang sabi na parang bata. Mga favorite niya ang mga nasa lamesa. Actually, lahat naman ng pagkain favorite niya. May maha blanca, leche flan, biko, may malagkit pa. Tas kasaba cake na may dalawa pang hindi niya alam ang tawag sa pagkain na yon. Pero wala yung isang pinakagusto niyang pagkain, yung graham. Tama lang ang hinala ko, gusto mo lahat kainin at tikman. Ako, ayaw mo bang tikman? Tudyong tanong ng binata sa kanya, pinamulahan naman siya ng muka. Kahit kailan talaga tong lalaki eh. Ikaw talaga, nasa harap tayo ng pagkain, lumalandi ka. Hirap niya dito kunwari, humalakak naman ito. Ito talaga, hindi na mabiro, sabay bulong sa tenga ng dalaga. Hinampas lang niyang binata. Oh, kumain ka na. Hinay-hinay lang, baka hindi ka matunawan yan. Natatawang sabi ni Rapi sa kanya. Gusto ko lang to, sabay kuha sa leche flan. Lahat sila matatamis, baka magka-diabetes pa tayo kapag kinain natin lahat yan. Hindi, tikman mo lahat, gawain lahat ni nanay. Ganyan mag-request ng merienda sila lola at lolo. Madami. Minsan nagrereklamo na rin si nanay dahil nakakapagod daw lalo na sa paghahalo. She was like, sana hindi na lang ako nag-try na magluto ng mga Pinoy food para hindi na kayo palagi nagre-request dyan. Natatawang kwento ni Rapi. Tsaka paanong hindi sila magre-request kay nanay, masarap talaga siyang magluto. Tikman mo mga to. Katamtaman lang ang tamis, hindi nakakaumay kainin. Baka hindi mo namamalayan na ubos mo na lahat. Proud pa nitong sabi sa dalaga. Wala din sa sarili na tinikman niya isa-isang mga nasa lamesa. And he was right. Ang sarap lahat, hindi nakakasawa at higit sa lahat sobrang sarap. Habang kumakain sila, tumunog bigla yung cellphone niya na nakalagay lang sa gilid ng lamesa sa tabi niya. Tiningnan niya ito. Isa sa mga ka-roommate niyang tumatawag. Hindi naman sila tatawag kung hindi importante. Kaya agad niya itong sinagot. Excuse lang, love ha. Sagutin ko lang ang tawag ng kaibigan ko. Tumangulang ito. Hindi na niya kailangan na lumayo. Sanay na siyang nakikichismis ito kapag may tumatawag sa kanya. Especially kapag kapamilya niya ang tumatawag. Ito na rin mismo nagpapakilala sa sarili nito sa mga magulang niya nung time na tumawag ang papa niya. Kaya there is no reason to hide anything from him anymore. Chismoso eh. Hello ate, napatawag ka po. Agad niyang tanong. Hello Bella, asan ka ngayon? Tanong nitong mukhang nag-aalala. Nasa kondo ko ngayon ng boyfriend ko ate. Kabadong sagot niya. Naku, nakita mo na yung video? Ngayon mukhang nag-aalala na nga ito sa kanya. Napatingin siya kay Rafi na seryosong nakikinig. Nagbawi siya agad ng tingin na lumingon ito sa kanya. Ano pong video yon ate? Hindi ko pa po nakikita. Pasend po ako. May hinala na siya na baka yung nangyari kaninang hapon sa department store na pinagtatrabahuhan niya. Yung video about sa'yo, kanina lang ba yung nangyari sa pinagtatrabahuhan mo? Yung boyfriend mo bang tinutukoy ng babae na nasa video?
Hindi mo man lang ba pinatulan? Hinayaan mong sigaw-sigawan ka at pagsabihan ka ng kung ano-ano. Kung nandyan lang ako kanina, ako nang pumatol sa malditang kapatid ng boyfriend mo. Gigil nitong sabi. Alam niyang concern lang ito sa kanya kaya nasasabi nitong mga ito. Sobrang matapobre na nga ang nanay nila. Siguro naman na ng babaeng yan ang ugali ng nanay nila. Sobrang bastos. Ikaw na nga nagsorry, ikaw pang sinigaw-sigawan. Naku, masasabunutan kong babae na yan kapag nakita ko. Wala akong pakialam kung ma-deport ako. Nakakagigil lang kasi silang tatlo. Masyado ka nilang kinawawa. Wala ka bang balak sabihin sa boyfriend mo ang ginawa nila sa'yo? Sobrang inis nito, napakagatlabi na lang siya. Nanunubig na rin ang kanyang mga mata. Salamat ate sa lahat. Patingin na lang yung video. Pasend na lang po ate. Sige po, bye na. Agad na niyang pinatay yung tawag. Napatulala siya saglit. Are you okay? Anong sabi ng kaibigan mo at nagkakaganyan ka? Tell me para hindi ako mag-alala sa'yo. Masuyo nitong sabi sa kanya. Hindi niya ito pinansin bagkus ipinakita niya dito yung video na ngayon nakasend na sa kanya. Agad naman itong kinuha at pinanood ito. Nakita niyang biglang nag-ibang ekspresyon ng mukha nito. Nag-iigtingan din ang mga panga nito at sa lubong ang mga kilay. Napapamura na rin ito. Tahimik lang siya sa tabi nito. Bumalik na naman yung sakit na nararamdaman niya. Pwede mo bang magawa ng paraan yan para hindi na kumalat pa? Mahinang pakiusap ni Bella sa kasintahan niya. Kanina lang ba ito nangyari? I can't believe they did this to you. Galit nitong sabi. Marahas itong napabuntong hininga. Maya-maya kinuha nito ang cellphone nito. Nakita niyang may tinawagan ito. Hindi na niya pinansin ang usapan ng mga ito. Nawalan na din siya ng ganang kumain. Kaya napatulala na lang siya sa kawalan. Nagulat pa siya nang bigla siyang yakapin ni Rafi. I'm sorry, love. You don't deserve this. Ang buti mong tao para maranasan ng mga ganito. Don't worry, ako nang bahala sa kanila. Pinakiusapan ko na din ng kaibigan kong agent na i-hack at i-delete yung video na yon. Madali lang mabura yon dahil wala pang 24 oras. Napaluha siya dahil kahit pamilya nito, kaya nitong suwayin para sa kanya. Pero hindi niya naman gusto na dahil sa kanya mag-aaway-away ang pamilya nila. Nahihirapan siya dahil ang lalaking ito matigas din ang ulo basta sinabi nito final na yon. Hindi na mababagong isipan nito. Ayokong sabihin nito dahil ayokong mag-away din kayo ng kapatid mo. Siguro naman hindi na nila ito uulitin pa. Mahinahon niyang sabi sa kasintahan. You don't know them. Kung walang sisita sa kanila they think they are right. At tama lang yung ginawa nila. Hindi ko mapapalampas ang kalokohang ginawa nila. Kahit pigilan mo pa ako makakatikim pa rin sila sa akin. They are too much. Inis nitong sabi. Hindi ka dapat nila inaapi dahil balang araw magiging parte ka na ng pamilya namin. I will marry you. Kung kailan ka handang magpakasal sa akin, hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal. Kaya wala silang karapatan na saktan ka nila. Niyakap siya nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nakayakap lang siya dito. At tahimik na tumutulong kanyang mga luha. Masyado siyang natouch bigla sa sinabi nito. No doubt, he really loves her so much. Actually, hindi ko pa naiisip about sa kasal or bumuo ng isang pamilya. Pero siya naiisip na niya kung makakasama niya habang buhay. I'm so speechless. Nakakataba ng pusong sinabi niya. Kaya kahit papano gumaan na ang pakiramdam niya. Ginagawa niya lahat para sa kapakanan ko. He's really my lifesaver.